Sigurado ka bang mura to dahil promo, hindi dahil may patay? Tanong ni Jay habang bitbit ang kahon ng gamit. Nakatayo sila sa harap ng lumang gusali na tinatawag ng mga taga-barangay na apartment 666, hindi literal na address, pero numero raw ng unit. Ang sabi sa post, affordable and peaceful, sagot ni Mia habang nagtitiktok. Kung may multo man, at least may kasama tayo sa rent. Peaceful daw, sabat ni Bugs habang pinapawisan. Pero bakit parang laging may nagmamasid sa atin? Tahimik ang paligid. Ang kapitbahay ay mga tahimik na estudyante rin, pero ang mismong building ay tila may sariling ugong. Pagbukas nila ng pinto, bumungad ang amoy ng lumang kandila, na parang pinaghalong incense at formalin. Oy, amoy simbahan, biro ni Jay. O baka amoy sementeryo, sagot ni Mia sabay tawa. Hindi sabi ni Bugs, amoy tuition fee na hindi nabayaran. Ang loob ng apartment ay maliit pero maaliwalas, may 2 kwarto, 1 sala, at banyo na tila galing pa sa panahon ni Rizal. Pero ang pinakakakaiba ay ang lumang orasan sa dingding. Tumitik-tok ito kahit walang baterya. Oy, classic, sabi ni Mia habang nag-video. #haunted vibes. Kinagabihan, nagkatuwaan silang maglaro ng truth or scare. Jay, totoo bang natatakot ka sa multo? Tanong ni Mia. Hindi sagot ni Jay. Kaya ko nga silang sabayan sa TikTok. Talaga, biro ni Bugs. Kung magpakita sila ngayon. Parang sinadya ng tadhana, biglang pumailan lang ang malamig na hangin mula sa kusina. Kumulansang ang mga plato, lahat sila napatigil. Oy, may hangin lang siguro, sabi ni Jay, nanginginig. Hangin na marunong maghugas ng plato. Tugon ni Mia. Paglingon nila, may basang marka ng kamay sa salamin. Maliit, at tila sariwa. Okay, sabi ni Bugs, prank to. Sino gumawa? Tahimik. Wala ni isa. Tapos biglang nagpatay sindi ang ilaw. Sumigaw si Mia, Hoy Jay, huwag kang nagdia-jump scare. Hindi ako, sigaw ni Jay. Si Bugs yan. Wala akong ginagalaw. Sagot ni Bugs. At sabay-sabay silang napasigaw nang bumukas mag-isa ang TV. Lumabas sa screen ang imahe ng isang babae, mapotla, may dugong tumutulo sa mata. Umalis na kayo bago ko kayo makasabay sa renta, bulong ng babae sa TV. Tumakbo silang 3 palabas, pero paglabas nila sa hallway, binalot sila ng dilim. Wala nang labasan. Sigaw ni Jay. Paano to? Biglang bumukas ang ilaw. Bumalik sila sa loob. Naka-on pa rin ang TV, pero iba na ang palabas. Netflix loading screen. Bugs, sabi ni Mia, baka nag-glitch lang yung TV. Glitch, sagot ni Bugs. Bakit may dugo sa remote? Hawak ni Jay ang remote, at sa ilalim nito, may nakasulat sa tape. Huwag niyo akong patayin. Naninirahan pa ako rito. Tahimik silang 3, tapos biglang tumunog ang orasan. Tick-tock. Tick-tock, ding. Sumabay sa tunog ang malamig na hangin at tinig ng babae. Roommate niyo ako dati. Napatili si Mia. Roommate, wala tayong 4 na kama. Sigaw ni Jay. Di maghati kayo, sabi ng boses sabay halakhak. Napalunok silang 3, pero maya-maya, biglang nag-play ang Spotify playlist nila. Ang unang kanta, Welcome to My House. Sabay silang napatawa, halong takot at gulat. Okay, guys, sabi ni Jay. Kung may multo man dito, at least mabait. Ayaw lang magpaalis. Basta huwag lang siya sumabay sa palaigo ko, ayos na, dagdag ni Bugs. Or sa TikTok ko, sabi ni Mia. Baka mag-trending pa tayo. Nang gabing iyon, sinubukan nilang matulog. Tahimik na tahimik. Pero bago pumikit si Jay, may narinig siyang bulong sa tenga. Welcome home, Jay, miss na kita. Napadilat siya at nakita niyang bukas ang orasan. Sa ilalim ng orasan, may lumang litrato. 3 tao, at isang babae sa gitna, kaparehong mukha ng multo sa TV. Sigurado ka bang mura to dahil promo, hindi dahil may patay? Tanong ni Jay, habang bitbit ang kahon ng gamit. Nakatayo sila sa harap ng lumang gusali na tinatawag ng mga taga-barangay na apartment 666,
hindi literal na address, pero numero raw ng unit. Ang sabi sa post, affordable and peaceful, sagot ni Mia habang nagtitiktok. Kung may multo man, at least may kasama tayo sa rent. Peaceful daw, sabat ni Bugs habang pinapawisan. Pero bakit parang laging may nagmamasid sa atin? Tahimik ang paligid. Ang kapitbahay ay mga tahimik na estudyante rin, pero ang mismong building ay tila may sariling ugong. Pagbukas nila ng pinto, bumungad ang amoy ng lumang kandila, na parang pinaghalong incense at formalin. Oy, amoy simbahan, biro ni Jay. O baka amoy sementeryo, sagot ni Mia sabay tawa. Hindi sabi ni Bugs, amoy tuition fee na hindi nabayaran. Ang loob ng apartment ay maliit pero maaliwalas, may 2 kwarto, 1 sala, at banyo na tila galing pa sa panahon ni Rizal. Pero ang pinakakakaiba ay ang lumang orasan sa dingding. Tumitik-tok ito kahit walang baterya. Oy, classic, sabi ni Mia habang nag-video. Hashtag haunted vibes. Kinagabihan, nagkatuwaan silang maglaro ng truth or scare. Jay, totoo bang natatakot ka sa multo? Tanong ni Mia. Hindi sagot ni Jay. Kaya ko nga silang sabayan sa TikTok. Talaga, biro ni Bugs. Kung magpakita sila ngayon. Parang sinadya ng tadhana, biglang pumailan lang ang malamig na hangin mula sa kusina. Kumulansang ang mga plato, lahat sila napatigil. Oy, may hangin lang siguro, sabi ni Jay, nanginginig. Hangin na marunong maghugas ng plato. Tugon ni Mia, paglingon nila, may basang marka ng kamay sa salamin. Maliit, at tila sariwa. Okay, sabi ni Bugs, prank to. Sino gumawa? Tahimik. Wala ni isa, tapos biglang nagpatay sindi ang ilaw. Sumigaw si Mia, Hoy Jay, huwag kang nagdia-jump scare. Hindi ako, sigaw ni Jay, si Bugs yan. Wala akong ginagalaw, sagot ni Bugs. At sabay-sabay silang napasigaw nang bumukas mag-isa ang TV. Lumabas sa screen ang imahe ng isang babae, mapotla, may dugong tumutulo sa mata. Umalis na kayo bago ko kayo makasabay sa renta, bulong ng babae sa TV. Tumakbo silang 3 palabas, pero paglabas nila sa hallway, binalot sila ng dilim. Wala nang labasan, sigaw ni Jay, paano to? Biglang bumukas ang ilaw, bumalik sila sa loob, naka-on pa rin ang TV, pero iba na ang palabas. Netflix loading screen, Bugs, sabi ni Mia, baka nag-glitch lang yung TV. Glitch, sagot ni Bugs. Bakit may dugo sa remote? Hawak ni Jay ang remote, at sa ilalim nito, may nakasulat sa tape. Huwag niyo akong patayin. Naninirahan pa ako rito. Tahimik silang 3, tapos biglang tumunog ang orasan. Tick, tock, ding. Sumabay sa tunog ang malamig na hangin at tinig ng babae. Roommate niyo ako dati. Napatili si Mia. Roommate, wala tayong 4 na kama. Sigaw ni Jay, di maghati kayo, sabi ng boses sabay halakhak. Napalunok silang 3, pero maya-maya, biglang nag-play ang Spotify playlist nila. Ang unang kanta, Welcome to My House. Sabay silang napatawa, halong takot at gulat. Okay, guys, sabi ni Jay. Kung may multo man dito, at least mabait. Ayaw lang magpaalis. Basta huwag lang siya sumabay sa palaigo ko, ayos na, dagdag ni Bugs. Or sa TikTok ko, sabi ni Mia. Baka mag-trending pa tayo. Nang gabing iyon, sinubukan nilang matulog. Tahimik na tahimik. Pero bago pumikit si Jay, may narinig siyang bulong sa tenga. Welcome home, Jay, miss na kita. Napadilat siya at nakita niyang bukas ang orasan. Sa ilalim ng orasan, may lumang litrato. 3 tao, at isang babae sa gitna, kaparehong mukha ng multo sa TV. Kinabukasan matapos ang kababalaghang naranasan nila, pinilit ni na Jay, Mia, at Bugs na kumilos na parang normal lang. Pero halatang hindi sila mapakali. Guys, naramdaman nyo rin ba kagabi yung malamig na hangin? Parang may aircon na nakakatakot, sabi ni Jay habang nagkakape. Baka guni-guni mo lang, sagot ni Mia, sabay selfie. Pero kung multo yun, gusto ko siyang i-feature sa TikTok, #GhostlyGlowUpChallenge.
Si Bugs naman, hindi pa rin nagsasalita. Abala siya sa paghahanap ng charger. Baka ninakaw ng multo yung charger ko. May online class pa ako mamaya. Habang abala silang tatlo, napansin ni Mia ang kakaibang bagay, malinis ang buong sala. Walis, mop, pati kisame walang alikabok. Hoy, sino naglinis? Tanong ni Mia. Hindi ako, sagot ni Jay. Baka ikaw, Bugs. Teka, ano ako, janitor ng multo. Reklamo ni Bugs. Baka si Manang cleaner ng kabilang unit. Pero nang tumingin sila sa paligid, wala namang dumaan. Lahat ng bintana sarado. Lahat ng pinto nakakandado. Oy, baka may ghost janitress tayo dito. Tawa ni Jay, pero halatang kinikilabutan. Para makasiguro, sinet up nila ang lumang CCTV camera na iniwan ng dating tenant. Pinagtagni-tagni nila gamit ang duct tape at sinaksak sa lumang TV. Okay, kung may multo, makikita natin to bukas, sabi ni Mia. Kinabukasan, habang kumakain ng pansit canton, pinanood nila ang footage. Una, normal lang, sila tatlong nagkakape, nag-aaway sa charger. Pero pagsapit ng alas 12 ng gabi, may aninong lumitaw. Isang babae, mapatla, nakaputing duster, may hawak na walis tambo. Nagsasampay ng labahin, nagwawalis, nag-aayos ng kurtina, at pagkatapos, umupo sa sofa at nagpatuloy manood ng teleserye sa TV, ang probinsya ng aswang. Hoy, grabe yung multo natin ah. Sigaw ni Jay, mas masipag pa kaysa sa atin. Ayoko na, bulong ni Bugs. Kahit multo pa yan, dapat hati-hati sa kuryente pag nanunood ng TV. Kinabukasan, nagpasalamat si Mia, Miss Ghost, salamat sa paglilinis ha. Biglang sumagot ang boses galing sa kusina, basta huwag niyo akong istorbohin pag nagluluto ako. Sabay lagabog ng kaldero, napatingin silang tatlo sa isa't isa. Guys, sabi ni Jay, bakit parang nagugutom ako bigla? Baka gutom sa takot, sabi ni Bugs. Pero biglang naamoy nila, tinulang manok. Pagpasok nila sa kusina, may kumukulong kaserola. May sabaw, may manok, may luya. At may nakatayong babae na parang usok. Hi, sabi ng multo, nakangiti. Luto ko yan. Tikman nyo. Ayoko na, nanginginig na sabi ni Jay. Ako rin, pero sayang yung manok, sabi ni Bugs sabay sandok. Masarap nga, gulat ni Bugs. Sarap ng tinola ng multo. Napatawa si Mia, baka pwede tayong magbukas ng restaurant, Ghostly Tinola Express. Ngunit biglang sumeryoso ang mukha ng multo. Walang magbubukas dito, wala ring aalis, at kasabay nyun, namatay ang ilaw. Nang bumalik, wala na ang babae. Pero naiwan ang isang papel sa mesa. Nakasulat, huwag niyo akong kalimutan tuwing magluluto. Ako ang unang nagluto rito. Tahimik sila. Tapos biglang sumabog ang kalan. Boom! Nagtilian sila sabay takbo palabas ng kusina. Pagbalik nila, maayos na ulit ang lahat. Baka, prank lang, sabi ni Jay. Prank ng multo, sagot ni Bugs. Grabe naman yon, cinematic. Kinagabihan, habang tulog si Mia, narinig niya ang boses ng babae. Ang kalinisan, tanda ng kabutihan. Pagdilat niya, may lumulutang na walis sa tabi ng kama. Ah! Miss Ghost, pwede bukas na yung cleaning time. Ngumiti ang multo, at unti-unting naglaho. Kinabukasan, may kantab na ang sahig, maayos na ang kama, at may bagong nakasabit na karatula sa pinto. Room maintained by, Manang Lita since 1996. Napangiti si Jay, at least, may maintenance kami. Libre pa, tama, sabi ni Mia. Pero sana, hindi kasama sa kontrata na kaluluwa rin natin ang babayaran. Sabay, silang nagtawanan, hanggang sa marinig nila ang sabay-sabay na pagwala sa buong apartment. Oo, sabi ni Bugs. Mukhang general cleaning day. Pagkatapos ng nakakatakot pero nakakatawang encounter nila kay Manang Lily, ang maltong tagalinis ng apartment, akala nina Jomar, Lay, at Dax ay tapos na ang kababalaghan. Pero isang gabi, habang abala sila sa paggawa ng group project, biglang may kakaibang nangyari sa phone ni Lay. Oy guys, bakit may bagong selfie sa gallery ko? Tanong ni Lay habang nakakunot noo. Nilinggan siya ng dalawa. Selfie, sino? Ikaw ba yan? Sagot ni Dax, sabay sumilip. Pero nang makita nila, sabay-sabay silang napahinto.
Sa larawan, si Lei nga ang nasa harap, pero sa likod niya, may babaeng nakasilip sa bintana, mapotla, may mahabang buhok, at ngumunguya ng parang nilalang sumisipsip ng kaluluwa. Putek, baka filter lang yan. Sigaw ni Jomar, sabay tawa-tawa. Baka AI filter nyo lang yan, pang content. Ngunit nang sinubukan ni Lei ang camera ulit, may lumabas na system error. Nakasulat, Ghost detected, switching to night mode. Pambihira, cellphone ko ba sinasaniban? Reklamo ni Lei. Hindi sagot ni Dax. Baka may virus lang, ghostware siguro. Bobo, sabay sampal ni Lei sa braso niya. Pero habang nag-aasaran sila, biglang nag-flash ang ilaw. Lahat ng cellphone sa apartment, sabay-sabay nag-on ang camera, at nag-selfie mag-isa. Flick, flick, flick. Tumigil silang tatlo. Lahat ng litrato, puro sila, at sa bawat shot, papalapit ng papalapit ang babae. Hoy, kung multo ka, huwag mo naman akong itag sa IG ha. Sigaw ni Jomar, sabay tawa para itago ang kaba. Pero nang i-open niya ang app, biglang nag-pop up. At Ghostin Apartment, 666 na followed you. Oy gago, totoo ba to? Sabi ni Dax. Unfollow mo, baka scam. Sigaw ni Lei. E paano kung multo talaga? Sagot ni Jomar. E di influencer na siya sa kabilang buhay. Nagtawanan sila, pero nang biglang tumunog ang doorbell ng 3 beses, ding dong. Ding dong, ding dong, napasigaw si Lei. Walang tao sa gate, di ba? Si Manang Lily yung multo dito, hindi naman siya nagdo-doorbell. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Walang tao, pero may isang selfie stick na nakatirik sa harap ng pintuan, nakaturo sa kanila. At sa dulo ng stick, may lumang cellphone na may crack ang screen. Baka pag-aari ito ng multo, bulong ni Dax. Ayoko hawakan yan, baka pag nabuksan mo, may jump scare, sabi ni Lei. Pero syempre, si Jomar, curious. E di wag ka tumingin, ako na bahala. Binuksan niya ang phone. Biglang nag-play ang video, isang vlog. Hi guys, welcome back to my channel, ako nga pala si Maribel the Ghost. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano maging photogenic kahit patay na. Sabay tawa nilang tatlo, pero habang tumatawa, may narinig silang mahinang boses mula sa likod ng camera. Gusto nyo ba ng collab? Paglingon nila, nandoon si Maribel, ang maltong nasa selfie. Pero imbes na manakot, nag-post ito ng peace sign. Smile, sabi ng multo, sabay flash ng camera. Nabulag sila saglit sa ilaw, at nang damilat, wala na si Maribel. Pero naiwan sa dingding ang mga litrato nilang tatlo, kasama si Maribel, na may caption. #squadgoals, #ghostvibes, #forevertrending. Huminga ng malalim si Lei. Alam nyo, kung may multo dito, at least friendly. Pwede pa nating gawing content. Tama, sabi ni Jomar. Haunted apartment vlog, malay mo, sumikat tayo. E kung magalit, tanong ni Dax. E di ay ghost natin si Ghost. Sabay sabog ng tawa ang tatlo, habang sa likod nila, sa salamin, si Maribel ay nakatingin at sumasabay sa tawa. Pero kung titingnan mo ng mabuti, bawat pagkindat niya ay nag-iiba ang mukha, minsan masaya, minsan may ngipin na matutulis. At sa huling eksena ng gabing iyon, nakakuha ulit ng auto-selfie ang phone ni Lei. Sa litrato, silang tatlo ay tulog. At si Maribel, nakatayo sa gitna nila, nakahawak sa phone, at nakangiti ng napakalawak. Kinabukasan, maagang nagising si Mira dahil sa matinis na tili mula sa banyo. Agad siyang napabangon, halos madulas pa sa sahig. Pagdating niya sa pintuan ng banyo, nadatnan niya si Ken na nakaturo sa salamin, namumutla. Ken, anong nangyari? Tanong ni Mira, hawak ang braso nito. May babae sa salamin, sigaw ni Ken. Nakangiti siya sa akin, pero hindi ako nakangiti. Nagkatinginan silang lahat. Dumating sina Jonah at Ares, parehong antok at inis. Ken, baka anino mo lang yan. Ang dumi ng salamin para kang nakakita ng ex mo na multo, biro ni Ares. Pero nang lapitan nila ang salamin, biglang bumagsak ang temperatura ng kwarto. Ramdam ni Mira ang lamig na parang tumatagos sa buto. Sa loob ng salamin, may isang babae, mapotla, duguan ang mata, pero nakangiti. Ang mas nakakatindig balahibo,
sabay gumalaw ang labi nito at nagsalita ng mabagal, parang humihinga ng hangin. Ang ganda mo, gusto ko rin maging ikaw. Fool! Sigaw ni Jonah, sabay takbo palabas ng banyo. Si Ares naman ay napatili sa sobrang takot, pero biglang natawa ng madulas sa sabon. Hahaha, grabe, horror na nga, may slapstick pa. Sabi ni Ken habang nanginginig pa. Nang umayos na sila, napansin nila ang kakaibang bagay. Bawat isa sa kanila ay may markang kamay sa balikat, parang may humawak habang natutulog. Hindi kaya yung babaeng yun ang dahilan kung bakit lagi tayong giniginaw tuwing gabi. Tanong ni Mira, kinagabihan, nagpasya silang magtipon sa sala para mag-imbak ng tapang. Bitbit ang mga kandila at portable speaker na pinapatugtog ng banal na aso, santong kabayo, gaya ng depensa ni Ares sa mga espirito. Alam mo, baka gusto lang niyang magpa-makeup tutorial, sabi ni Jonah, sinisilap ang salamin. Baka may eye bags din siya, tulad ko. Habang nagbibiro si Jonah, lumabo bigla ang salamin. Unti-unti, lumitaw ang babaeng iyon muli, ngunit ngayon, hindi lang siya nakatingin. Nakalabas na ang kanyang kalahating katawan mula sa salamin. Ang ganda mo, gusto kong makasama kayo. Habang sinasabi niya iyon, humakbang siya palabas, para bang tubig ang salamin. Takbo, sigaw ni Ken, ngunit tumigil sila nang marinig nila itong tumawa. Biro lang, sabi ng babae, sabay humalaklak ng nakakalokong tawa. Biglang nawala, tahimik ang buong bahay, tanging tunog ng lumang electric fan at tibok ng mga puso nila ang maririnig. Pagkatapos ng ilang segundo, may kumatok sa pintuan ng banyo. 3 beses. Thok, thok, thok. Teka, sino yun? Tanong ni Ares. Lahat ay nagkatinginan. Wala ni isa sa kanila ang lumapit. Pagkabukas ng pinto, tumambad ang isang papel sa sahig. Laro tayo bukas ulit. Kinabukasan, nagpasyang umabsent si Mira sa klase at magdasal sa simbahan. Pero pagbalik niya, nagulat siya. Oy, Mira, bati ni Ken, may bago tayong salamin oh. May nagabot kaninang umaga, sabi ni landlady regalo daw. Napatitig si Mira sa bagong salamin. Malinis, may kantab, at may aninong babae sa likod nila, kamakaway. Ken, nasaan ang lumang salamin? Sinunog ni Ares kagabi, para makatulog daw tayo ng maayos. Pero bakit, nilapitan ni Mira ang salamin, andito pa rin siya. Napangiti ang anino sa salamin at nagsalita muli. Laro pa tayo, di ba? Sabay pumutok ang bamilya, nagsigawan silang lahat pero sa gitna ng kaguluhan, biglang narinig nila ang halakhak ni Ares. Hahaha, grabe, akala ko si Kuya Guard lang yung nakakatawa rito, pati multo may sense of humor. Sabay silang nagtawanan, ngunit habang humahagalpak, nakisabay sa tawa nila ang isang tinig. Mula sa salamin, at doon nila napagtanto, sa boarding house na ito, kahit ang mga multo, mahilig din sa comedy. Pagkatapos ng insidenteng iyon sa salamin, halos hindi na mapakali ang grupo. Pero sa kabila ng takot, nakuha pa rin nilang magbiro at magpatawa. Guys, sabi ni Ares habang nagkakape, kung may multo dito, dapat magbayad din siya ng kuryente. Ang lakas niya sa ilaw kagabi eh. Ngunit sa ilalim ng kanilang tawanan, may bumabalot na kaba. Lalo na kay Mira. Mula nang lumabas ang babaeng iyon sa salamin, lagi niyang nararamdaman na may nakatingin. Minsan habang nag-aaral siya sa kwarto, may aninong dumadaan sa pintuan, pero paglingon niya, wala naman. Isang gabi, habang naglilinis sila, napansin ni Jonah ang saradong pinto sa dulo ng pasilyo. Teka, kaninong kwarto to? Hindi ko pa to nakikita ah. Ay, yan yung dating tinutuluyan ni Ate Liza, sagot ng landlady na biglang dumaan. Estudyante rin yan dati, pero huwag yung bubuksan yan ha, may masamang alaala. Sabay alis ng landlady, na parang sinadyang iwan silang bitin. Masamang alaala, ulit ni Ares, edi mas magandang buksan. Kahit ayaw ni Mira, napilitan siyang sumama. Gamit ang hairpin, binuksan ni Jonah ang doorknob, at tumambad ang isang kwarto na parang hindi ginagalaw ng panahon. Maayos pa ang kama, may lumang notebook sa ibabaw, at may picture frame sa mesa. Nilapitan nila, litrato ni Ate Liza, nakangiti habang may hawak na libro. Pero sa likod ng larawan, may nakasulat na, huwag niyong papasukin siya. Siya, sino? Tanong ni Ken.
Biglang umihip ang malamig na hangin mula sa loob ng kwarto. Ang kurtina ay gumalaw kahit sarado ang bintana. At mula sa sulok ng kwarto, may narinig silang mahinang boses. "Bakit bumalik kayo?" Sabay-sabay silang napalingon. May nakatayong babae sa tabi ng kama, mahaba ang buhok, suot ang lumang uniform ng kolehiyo. Mapatla, ngunit may lungkot sa mukha. Si Ate Liza, bulong ni Mira. Lumapit ang multo, mabagal. "Hindi ako galit, gusto ko lang matapos ang thesis ko." Napatingin sila sa mesa. Nandoon ang lumang laptop, bukas, at nagtitwink ang screen. Lumang MS Word file na may title, Thesis Chapter 4 Missing Data. "Wait, thesis," bulalas ni Jonah. Grabe, kahit sa kabilang buhay, nagka-incomplete pa rin. Napahalakhak si Oris, kahit nanginginig. Baka kailangan lang niya ng tulong mag-format ng references. Dagdag pa niya, biglang tumawa si Ate Liza, pero ang tawa niya ay may halong iyak. "Gusto ko lang matapos to para makaalis na ako." Dahil sa awa, nilapitan siya ni Mira at binuksan ang laptop. Nakita nila ang incomplete thesis file. Habang nagtatype si Mira, kusa itong nag-a-autofill. Parang may invisible hand na tumutulong sa kanya. Hanggang sa matapos nila ang buong chapter. Biglang lumiwanag ang kwarto. Umihip ang malamig na hangin, ngunit ngayon ay parang may dalang ginhawa. "Salamat," sabi ni Ate Liza, bago tuluyang naglaho. Tahimik sila sandali. Pagkatapos, nagsimulang tumawa si Ken. "Grabe, multo na nga pero responsible pa rin. Sana lahat ng thesis advisor ganun. Baka siya ang unang maltong magka-Latin honor." Dagdag ni Oris. Paglabas nila ng kwarto, bigla nilang narinig na parang may nagtatype pa rin sa loob. Pagsilap nila, wala ng laptop. Ngunit sa dingding, may lumabas na bagong sulat gamit ang alikabok. "Good luck sa finals." Lahat sila natawa, pero nang magsiuwian na sila sa kani-kanyang kwarto, narinig ni Mira ang isang pamilyar na boses mula sa laptop niya. "Pwede ba kitang maging groupmate?" Napa-freeze si Mira. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop. At mula sa screen, nakita niya ang refleksyon ni Ate Liza, nakangiti. Kinabukasan, nagising si Oris sa amoy ng ginisang bawang at pritong tuyo. "Hoy, sino nagluluto?" Sigaw niya habang nagkakamot ng ulo. Pagbaba niya, nadatnan niya si Ken sa kusina, pero hindi nagluluto. Tulala lang, hawak ang tinidor, at nakatitig sa refrigerator. "Ken, anong meron?" tanong ni Oris. "Pre, nagluluto yung ref." Nagtawanan sina Oris at Jonah nakakapasok lang. "Loko ka talaga. Baka gutom ka lang." Pero nang lumapit sila, biglang may kumatok mula sa loob ng refrigerator. Talk, talk, talk. Sabay silang umatras. "Ken, nilagyan mo ba yan ng adobo kagabi?" tanong ni Mira na kararating lang. "Wala nga tayong ulam eh." Sagot ni Ken. "Laman lang ng ref natin tubig, ketchup, at kalawang." Binuksan ni Jonah ang pinto ng ref. Walang tao, walang pagkain, pero malamig ang hangin, parang galing sa ibang mundo. Paglapit nila, biglang may lumabas na maliit na puting kamay na parang bata. "Hoy! Hoy! Hoy!" sigaw ni Oris, halos tumalon sa lababo. Ang kamay ay may hawak na, isang platong sinangag at tuyo. Lahat sila napatitig. "Baka maltong chef," sabi ni Jonah. Habang nagtititigan pa sila, lumabas mula sa loob ng ref ang isang babaeng nakapambahay, payat pero nakangiti. "Good morning, mga anak. Kain na." "Food." Sabay-sabay nilang sigaw, pero hindi nagalit ang multo. Kumuha pa ito ng sandok at nagsandok ng kanin sa plato ni Ken. "Huwag kayong matakot. Ako si Aling Norma. Dati akong nanay dito sa apartment. Gusto ko lang magpakain. Nung buhay pa ako, mahilig akong magluto para sa mga boarder." Tahimik sila sandali. "Ah, salamat po," sabi ni Mira. "Pero, patay na po kayo, di ba?" Ngumiti ang matanda. "Oo naman. Pero masarap pa rin ako magluto." Habang kumakain sila, biglang napansin ni Oris. "Bakit yung sinangag mo, parang may kumikilos?" Pagtingin nila, gumagalaw nga ang butil ng kanin. Parang may maliliit na bibig na kumakain din sa sarili. "AAAAH. Zombie rice," sigaw ni Jonah, pero tumawa lang si Aling Norma. "Huwag kayong mag-alala, organic yan." Sa kabila ng kababalaghan, natatawa pa rin sila.
Kahit papaano, nakakain sila ng masarap. Pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang lamig ay parang nanunuot, at ang ref ay unti-unting tumunog ng malakas, biz, biz, hanggang sa bumukas ulit. Mula sa loob, may bumagsak na lumang larawan. Nakita nila si Aling Norma sa litrato, kasama ang mga batang boarder. Sa likod ng litrato, nakasulat, Huling Hapunan 2011. Napatingin sila kay Aling Norma. Yan ang huling beses kong nakapagpakain, sabi niya ng mahina. Nasunog ang apartment kinabukasan. Ibig sabihin, oo, kasama ako sa nasunog. Kaya tuwing gutom ako, nagluluto pa rin ako rito. Para di kayo sumunod sa amin. Tahimik, tanging tunog lang ng ref ang maririnig. Pero biglang bumalik ang tawa ni Ares. Grabe, kahit multo, marunong mag-budget. Sana ikaw na lang landlord namin. Tumawa si Jonah. Oo nga, libre pa kuryente. Ngumiti si Aling Norma. Masaya ako at may kumakain na ulit dito. At sa huling sandok ng kanin, unti-unti siyang naglaho, kasabay ng paglamig ng hangin. Nang sinilip nila ulit ang loob ng refrigerator, wala nang pagkain, pero may iniwang sticky note. Huwag kalimutang magpasalamat sa pagkain, Mama Norma Heart. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila ng instant noodles, biglang umusok ang ref. Pagbukas ni Ken, may 2 itlog, hotdog, at kanin, mainit-init pa. Hoy, sabi ni Ares. Ibig sabihin, nandito pa rin siya. Baka naman loyal lang siya, sabi ni Jonah. Loyal na multo. Sabay silang tumawa, habang sa loob ng refrigerator, may mahinang tinig na narinig. Anak, gusto niyo ng kape? Sabay silang napalingon, pero imbes na matakot, sabay-sabay silang sumagot. Oo po. At sa boarding house na iyon, natutunan nilang hindi lahat ng multo ay nakakatakot. Minsan, yung iba, basta may dalang pagkain, automatic, welcome. Kinabukasan, nagising si Ares sa amoy ng ginisang bawang at pritong tuyo. Hoy, sino nagluluto? Sigaw niya habang nagkakamot ng ulo. Pagbaba niya, nadatnan niya si Ken sa kusina, pero hindi nagluluto. Tulala lang, hawak ang tinidor, at nakatitig sa refrigerator. Ken, anong meron? Tanong ni Ares. Pre, nagluluto yung ref. Nagtawanan sina Ares at Jonah nakakapasok lang. Loko ka talaga, baka gutom ka lang. Pero nang lumapit sila, biglang may kumatok mula sa loob ng refrigerator. Talk, talk, talk. Sabay silang umatras. Ken, nilagyan mo ba yan ng adobo kagabi? Tanong ni Mira na kararating lang. Wala nga tayong ulam Sagot ni Ken. Laman lang ng ref natin tubig, ketchup, at kalawang. Binuksan ni Jonah ang pinto ng ref. Walang tao, walang pagkain, pero malamig ang hangin, parang galing sa ibang mundo. Paglapit nila, biglang may lumabas na maliit na puting kamay na parang bata. Hoy! 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 Sigaw ni Ares, halos tumalon sa lababo. Ang kamay ay may hawak na, isang platong sinangag at tuyo. Lahat sila napatitig. Baka maltong chef, sabi ni Jonah. Habang nagtititigan pa sila, lumabas mula sa loob ng ref ang isang babaeng nakapambahay, payat pero nakangiti. Good morning, mga anak. Kain na, food. Sabay-sabay nilang sigaw, pero hindi nagalit ang multo. Kumuha pa ito ng sandok at nagsandok ng kanin sa plato ni Ken. Huwag kayong matakot. Ako si Aling Norma. Dati akong nanay dito sa apartment. Gusto ko lang magpakain. Nung buhay pa ako, mahilig akong magluto para sa mga boarder. Tahimik sila sandali. Salamat po, sabi ni Mira. Pero, patay na po kayo, di ba? Ngumiti ang matanda. Oo naman, pero masarap pa rin ako magluto. Habang kumakain sila, biglang napansin ni Ares. Bakit yung sinangag mo, parang may kumikilos? Pagtingin nila, gumagalaw nga ang butil ng kanin. Parang may maliliit na bibig na kumakain din sa sarili. Zombie rice. Sigaw ni Jonah, pero tumawa lang si Aling Norma. Huwag kayong mag-alala, organic yan. Sa kabila ng kababalaghan, natatawa pa rin sila. Kahit papaano, nakakain sila ng masarap. Pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang lamig ay parang nanunuot, at ang ref ay unti-unting tumunog ng malakas, biz, biz, hanggang sa bumukas ulit.
Mula sa loob, may bumagsak na lumang larawan. Nakita nila si Aling Norma sa litrato, kasama ang mga batang boarder. Sa likod ng litrato, nakasulat, Huling Hapunan 2011. Napatingin sila kay Aling Norma. Yan ang huling beses kong nakapagpakain, sabi niya ng mahina. Nasunog ang apartment kinabukasan. Ibig sabihin, oo, kasama ako sa nasunog. Kaya tuwing gutom ako, nagluluto pa rin ako rito. Para di kayo sumunod sa amin. Tahimik, tanging tunog lang ng ref ang maririnig. Pero biglang bumalik ang tawa ni Ares. Grabe, kahit multo, marunong mag-budget. Sana ikaw na lang landlord namin. Tumawa si Jonah. Oo nga, libre pa kuryente. Ngumiti si Aling Norma. Masaya ako at may kumakain na ulit dito. At sa huling sandok ng kanin, unti-unti siyang naglaho, kasabay ng paglamig ng hangin. Nang sinilip nila ulit ang loob ng refrigerator, wala nang pagkain, pero may iniwang sticky note. Huwag kalimutang magpasalamat sa pagkain, Mama Norma Heart. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila ng instant noodles, biglang umusok ang ref. Pagbukas ni Ken, may 2 itlog, hotdog, at kanin, mainit-init pa. Hoy, sabi ni Ares, ibig sabihin, nandito pa rin siya. Baka naman loyal lang siya, sabi ni Jonah. Loyal na multo. Sabay silang tumawa, habang sa loob ng refrigerator, may mahinang tinig na narinig. Anak, gusto niyo ng kape? Sabay silang napalingon, pero imbes na matakot, sabay-sabay silang sumagot. Oo po. At sa boarding house na iyon, natutunan nilang hindi lahat ng multo ay nakakatakot. Minsan, yung iba, basta may dalang pagkain, automatic welcome. Pagkatapos ng nakakatakot pero nakakatawang insidente sa kusina, nagpa siya ang 4 na magka-boardmate na sina Rico, Maya, Tonya, at Ella na ituloy pa rin ang kanilang normal na buhay. Walang multo o kahit anong kaluluwa ang pipigil sa atin mag-review. Sigaw ni Tonya habang hawak ang kape na mas marami pa yata sa tubig. Pero syempre, kung sa ordinaryong apartment ka nakatira, posible yun. Ang kaso, sa apartment 666 sila tumira, at tila may sariling isip ang bawat pinto, kalan, at kaldero. Isang gabi, habang nagluluto si Ella ng kaldereta, napansin niyang may naghalo ng karne kahit hindi siya lumilingon. Akala niya si Maya, pero pagharap niya, si Maya ay nakaupo sa mesa, nagre-review, at abala sa pag-memorize ng law terms. Oy, Ella, ba't parang may kasama kang invisible chef dyan? Biro ni Maya, ewan ko, may naglalagay ng patatas wala namang tao. Sagot ni Ella habang nanginginig. Lumapit si Tonya, sabay sabing, baka naman gusto rin ng multo mo ng pang-ulam. Sayang naman, baka gutom lang yan. Ngumiti si Ella pero nang tumingin sa kawali, may kamay na lumulutang sa ibabaw. Nakahawak ito sa sandok, naghalo pa ng kaldereta, tapos biglang kumaway sa kanila. Sabay-sabay silang napasigaw. Si Rico, na palaging may humor kahit anong sitwasyon, napasigaw din pero iba. Huwag kang aalis. Luto mo yata mas malasa pa sa akin. Pwedeng magpa-recipe. Biglang tumigil ang kamay, parang natawa. Tapos dahan-dahan itong naglaho, iniwan ang amoy ng kaldereta na sobrang bango, parang may fiesta. Kinabukasan, nagulat silang lahat, may isang kalderetang bagong luto sa mesa. Mainit pa, may usok, at may note sa tabi. Mas mahigit, para sa mga bisitang marunong magpasalamat, Aling Pura. Si Aling Pura, tanong ni Maya. Ayon sa matandang caretaker ng apartment, si Aling Pura daw ang dating may-ari ng boarding house. Mahilig siyang magluto para sa mga estudyante noon, pero nasunog ang kusina ilang taon na ang nakalipas, kasama siya roon. Ngayon, tuwing may nagluluto ng ulam na paborito niya, nagpaparamdam siya. Pero hindi para manakot, kundi para tumulong. Ang sweet naman ni Lola Ghost Chef, sabi ni Tony habang kumakain. Pero creepy pa rin yung kamay sagot ni Ella. Wala yan, at least hindi siya yung tipong maltong naglalaba o nag-aahit ng buhok mo sa gabi. Tawa ni Rico, pero bago sila matapos kumain, napansin ni Maya ang isa pang note sa ilalim ng plato. Mas mahigit,
huwag kayong magpapalipas ng gutom. Sa gutom nagsisimula ang demonyo. Biglang tumahimik ang lahat, sabay may narinig silang boses mula sa kusina, mahinahon, parang ina. Mas mahigit, kumain na kayo, mga anak. Tumingin sila, at sa may gilid ng ref, may nakatayo na naman. Si Aling Pura, ngunit ngayon, hindi nakakatakot ang aura niya. Nakangiti lang, may hawak na sandok, at parang nagmamasid sa kanila. Salamat po, Aling Pura, sabay-sabay nilang nasabi, kahit nanginginig pa rin. At biglang nag-brown out, pagbalik ng ilaw, wala na ang matanda. Pero naiwan ang amoy ng bagong lutong kanin. Si Rico, sabay biro, kung may ghost chef, baka may ghost dishwasher din. Sayang, sana maghugas na rin siya ng plato. Tawanan silang lahat, pero nang tumingin si Tonya sa lababo, malinis na lahat ng pinggan. At sa ibabaw ng kalan, nakasulat sa singaw ng kawali. Mas mahigit, walang gutom sa bahay ni Aling Pura. Pagkalipas ng ilang linggo, sanay na ang apat na magka-boardmate sa kakaibang presensya sa kanilang tinitirhan. May mga araw na may biglang nagtitimpla ng kape, minsan may nagluluto ng sinigang, at may mga gabi na maririnig nila si Aling Pura o si Mama Norma na nagtatawanan sa kusina. Ang dating nakakatakot na boarding house, ngayon ay parang bahay ng mga lola nila, nakakakilabot pero may pagmamahal. Pero isang gabi, habang abala sila sa pagre-review, biglang lumakas ang ulan. Kumidlat, kumulog, at sabay patay ng ilaw. Brown out na naman. Reklamo ni Tonya, hindi, tingnan mo yung cellphone mo, may ilaw pa, sagot ni Ella. Pagtingin nila sa paligid, tanging kusina lang ang maliwanag. At mula roon, may halakhak na umalangaw-ngaw, hindi lang isa, kundi 3, 4, 5. Mga anak, sabay-sabay silang napalingon. Sa kusina, may mga nakatayong multo, pamilyar na mga mukha, sina Mama Norma, Aling Pura, at ilan pang matatandang babaeng parang mga dating nanay ng apartment. Pero hindi sila galit, lahat sila nakangiti, parang may gustong sabihin. Lumapit si Mama Norma, maraming salamat, mga anak. Matagal na naming hinihintay ang mga gaya ninyo, mga taong hindi natakot manirahan dito. Pero bakit po kayo nandito pa? Tanong ni Maya. Sumagot si Aling Pura, kasi may utang pa kami. Hindi pera, kundi pasasalamat. Kailangan naming makapagpalim ng maayos. Biglang yumanig ang sahig. Umikot ang bentilador kahit walang kuryente. Ang mga kurtina ay parang hinahatak ng hangin. At sa gitna ng gulo, lumitaw ang malaking pintuan sa likod ng ref, isang lumang pinto na dati walang nakakakita. Diyan kami dadaan, sabi ni Mama Norma. Pero kailangan naming may magpaalam para sa amin. Tahimik. Lahat sila nagtitinginan. Si Rico, na kahit kailan ay may lakas ng loob, tumayo. Kung ganun, kami na po. Kasi kung hindi dahil sa inyo, baka patay na rin kami sa gutom. Ngumiti ang mga multo. Salamat, anak. Sabay-sabay silang nagdasal, sabay sabing, "Palam po," at salamat sa pagkain, sa gabay, at sa tawanan. Pagkasabi nila, kumidlat ulit, at nang muling dumilim, wala na ang mga multo. Naiwan lang ang malamig na hangin at amoy ng bagong lutong kanin. Kinabukasan, dumating ang landlord. Mga ayhot iha, sabi nito, buti buhay pa kayo. Alam nyo bang walang tumagal dito ng 1 linggo? Nagkatinginan sila at sabay natawa. Kami po, 1 buwan na. Sagot ni Tonya, ewan ko sa inyo, sabi ng matanda. Basta nung 1985, nasunog tong apartment. Mga boarder daw noon, pinagluluto pa rin ng mga espiritu hanggang ngayon. Napatingin si Ella sa kusina. May bagong sticky note sa ref. Mas mahigit, huwag kalimutang kumain bago mag-review, Mama Norma. Sabay silang napangiti. Hindi na sila natakot, sanay na sila sa maltong may puso. At tuwing gabi, kapag may naririnig silang kalansing ng sandok o tunog ng kumukulong sabaw, alam na nila kung sino iyon. Hoy, guys, sabi ni Rico, bukas daw may bagong boarder. Sigurado ka? Tanong ni Maya. Oo, pero sabi ng landlord, huwag daw nating sabihin kung may multo rito. Sabay silang natawa. Di welcome party, sabi ni Tonya, at habang nag-uusap sila, sa kusina, may maltong kamay na nakasulat sa singaw ng kawali. Mas mahigit, may bagong bisita, ipagluto natin.
At doon natapos ang kwento ng apartment 666. Ang tanging lugar kung saan ang mga multo, imbes na manakot, ay nagluluto pa ng kaldereta, sinigang, at pag-asa. Kahit nakakatakot, napagtanto ng mga estudyante na minsan, ang bahay na puno ng kababalaghan, ay siya ring tahanan ng kabutihan. Wakas!